Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. It was a beautiful necklace. It had a twin shooting stars pendant the size of a coin, and they shared one tail. Shane wanted to try it on, but she wouldn't dare touch it. She was scared she might accidentally lose or break it. Siguradong pagagalitan siya ng lola niya. Napakahalaga niyon sa kanyang lola. Matagal na nitong pagmamay-ari ang kwintas. The necklace had a very interesting story behind it. Her grandmother said it had a partner. Isa lamang ang nasa pangangalaga ng lola niya. Ang kapares niyon ay nasa ibang lugar daw dahil iyon ang intensyon na lumikha niyon. The necklaces were going on a journey so they could find each other and be together forever. Kapag nagsama na raw ang pares, hindi na maghihiwalay ang mga iyon. According to her grandmother's story, the son of a mortal woman and a falling star obsessed with the creating everlasting love among people created the necklace. Dakila, the falling star's son, made the necklace that held magical power about spreading love to humanity. Sa murang isip, ay hindi niya masyadong maunawaan iyon. Ang alam lang niya, kailangan magtagpo ng dalawang kwintas. In the mind of an 8-year-old like her, it was a very interesting story, just like a fairy tale. She loved fairy tales very much. Tinitingnan mo na naman ang kwintas ko, apo. Nalingunan niya ang nakangiting lola niya na kapapasok lamang sa silid nito. Palagi kasi siya pumapasok doon para pagmasdan ang napakagandang kwintas nito na nakalagay sa isang bukas na kahon at nakadisplay sa ibabaw ng mesa nito. Lumapad ang kanyang ngiti. It's so pretty po kasi, lola. Para siyang totoong falling star. Tiningnan din ito ang kwintas na nakapatong sa mesa at hinaplos ang pendant niyon. Kahit bahagyan nakangiti ito habang pinagmamasdan ng kwintas, may napuna rin siyang kislap ng luha sa gilid ng mga mata nito. Lola, bakit po? Nag-aalalang tanong niya. Bumaling ito sa kanya pagkatapos damputin ng kwintas. Maganda, hindi ba, apo? Tanong nito. Wala nang luhang akala niya ay nasa mga mata nito kanina. Sobra po, lola, sagot niya. Lumawak ang ngiti sa mga labi nito. May kapares ang kwintas na ito. Nilikha ito ni Dakila, ang anak ng isang mortal na babae at ng isang bulalakaw. Kahit ilang beses na niyang narinig ang kwentong iyon, matama na nakinig pa rin siya. She knew her lola was going to tell her the story of how the necklace was created and the power that it possessed all over again. She always loved to hear about it. Hindi nagtagumpay ang kanilang pag-ibig, subalit nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Si Dakila nga, dahil sa bigong pag-ibig na dinanas ng kanyang mga magulang, ginusto ni Dakila na matupad ang pag-ibig ng mga tao upang hindi maranasan ng mga ito ang kabiguang sinapit ng kanyang mga magulang. Ginawa niya ang kwintas na ito upang mangyari ang kanyang kagustuhan. Hinaplos ng kanyang lola ang pendant ng kwintas na nasa kamay nito. Isang pares na pinaghiwalay niya upang sa muling pagtatagpo ay hindi na muli pa magkahiwalay. Saglit na napahintong lola niya at ilang minutong nanatiling nakamasid. Kwintas na nasa kamay nito. She, on the other hand, just stayed there and waited for her next words. Shane, tawag nito sa kanya maya-maya. Yes, lola. Gusto mong kwintas na ito, hindi ba? Opo, lola. Makulit talaga ang lola niya. Ang sabi ng mommy niya, makulit na yata raw siya. Pero sa tingin niya, ay mas makulit ang lola niya dahil palagi nitong itinatanong iyon sa kanya. Samantalang, alam naman na nito ang sagot. Kinuha nito ang maliit na kamay niya. Nagulat siya nang ilagay nito roon ang kwintas. Kung ganoon, ay sa iyo na ito, apo. Namilog ang kanyang mga mata sa pagkamangha at kagalakan. Talaga po, lola? Tumango ito. Hanapin mong kapares ng kwintas na ito. Ang taong nagmamay-ari niyon ay ang taong nakatadhana para sa iyo. Nakatadhana para sa akin? Naguguluhang tanong niya. Oo, Shane, apo ko.
Tumingin ito sa malayo na parang may nakikita sa balintataw nito. Iyon ang misyon ng kwintas. Kapag nahanap mong kapares nito, hindi na sila maghihiwalay pa. Hinaplos nito ang kanyang buhok kapag kuwan. At ikaw ay magiging maligaya sa piling ng taong nakalaan para sa iyo. Pero Lola, bata pa po ako para mag-asawa. Tumawa ito ng mahina. Tumawa rin siya kahit hindi niya alam kung ano nakakatawa sa sinabi niya. Ingatan mong kwintas na ito, Shane. Anito, at hinaplos ulit ang kwintas na ngayon ay nasa kamay na niya. Dito nakasalalay ang kaligayahan mo. Kahit ano ang mangyari, ipaglaban mo ang taong nagmamay-ari ng kapares ng kwintas na ito. Kahit hindi niya masyado naintindihan ang bilin nito, ay tumango na lamang siya. Pagmamay-ari na niya ang magandang kwintas na iyon. She woke up, hearing the waves of the sea and seeing the starlit sky. Napakarami mga bituin na tila kumakaway ang mga iyon sa kanya. Parang binabati siya ng mga ito. Bahagya siya na pangiti. There was something about stars that gave her a different feeling. Pakiramdam niya ay kumakalma siya. She had always liked the night sky ever since she was a child, especially the stars that shone brightly when everything was in total darkness. Napabalikwas siya na may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. Saka lamang niya napansing nasa gilid siya ng isang dalampasigan at nakahiga sa mataas na bato. Anong ginagawa niya roon? Suddenly, she heard someone crying. Nasilip niya sa ibaba ng batuhan ng isang lalaki. Kaharap nitong isang babae at isang batang lalaki. Umiiyak ang babae, samantalang malungkot lamang na nakatingin dito. Ang lalaki hindi niya gaano makita ang anyo. Para napakaliwanag nito kahit wala namang ilaw. The man seemed to be bidding his goodbye to the boy and the woman, but couldn't leave because the woman was crying. The boy, on the other hand, was just looking at the man. To her amazement, the man radiated a kind of light that almost blinded her. Pero bago siya pumikit, nakita pa niya ang batang lalaki na nakatingin sa kanya. Bumungad kay Shane ang puting kisame ng kanyang silid nang dumilat siya. Panaginip, mahinang bulong niya. Lately, napapadalas na makaranas siya ng ganoong klase ng panaginip. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin iyon o kung anong papel niya sa eksenang iyon. She was like a witness to a sad goodbye. Pakiramdam niya, isaksi siya sa isang karanasan ng ibang taong hindi niya kilala, lalo na nang lumingon sa kanyang batang lalaki. Pakiramdam niya ay nahuli siya nito. Naguguluhan talaga siya sa panaginip na iyon. Parang may kulang, pero hinayaan na lamang niya. Tutal ay panaginip lang naman iyon. Nang mapatingin siya sa alarm clock, napabalikwas siya ng bangon. Hindi na naman tumunog ang alarm clock niya. Mapapagalitan na naman siya ng mommy niya dahil tanghali na siya nagising. Gumimi kasi siya na nagdaang gabi. Pumangon na siya at nagmadaling maligo. Madel was not sure if he got the right place. A friend invited him to a birthday party. Actually, she was a new friend. He met her in a bar in New York on the night he and Diane, his girlfriend of 2 years, broke up. She was also a Filipina and her name was Jonah. Nakipagkaibigan ito sa kanya. Mukha itong mabait kaya nakipagkwentuhan siya dito. Dito pa niya naihinga ang sama ng loob niya dahil sa paghihiwalay nila ni Diane. Diane was a doctor from one of the prestigious hospitals in New York. He met her when his friend had an accident. He brought his friend in the hospital where Diane worked. She was his friend's doctor. She was so beautiful that she immediately caught his attention. He grew more interested in her when he learned she was half Filipino and that she was hard to get. He loved it when he was the one doing the chasing. Nililigawan niya ito. Lumipas pang 2 buwan bago siya nito sinagot. He was happy in the 2 years they were together. They were happy, or so he thought. A month ago, nalaman niyang matagal na pala siyang niloloko nito. May relasyon pala ito at ang direktor ng hospital kung saan ito nagtatrabaho, inamin nito iyon sa kanya. Hindi na raw nito kaya magkunwari pa na masaya ito sa piling niya. She said she was in love with the hospital director and that she was just using him to hide the affair she had with that damn hospital director. Hindi siya makapaniwala. He thought Diane was different. He was wrong. Nagkamali pala siya ng pagkakakilala rito.
Kung sino pang iniiwasan niya makilala, ay iyon pang niligawan niya. Pakiramdam niya ay natapakan ng pride niya. Nasaling ang ego niya. Admittedly, he never loved Diane, but he considered her as a lifetime partner. Hindi sila tatagal ng 2 taon kung hindi. Pagpasok niya sa bulwagan ng hotel, ay agad na hinanap ng mga mata niya si Jonah. Ayon dito, birthday party raw iyon ng isang tita nito, kaya nagdala siya ng regalo. Masyadong maraming tao, kaya hindi agad niya nakita ang kanyang hinahanap. Ibinaba muna niya ang regalo sa mesa, kasama ng iba pang mga regalo. Saka naglibot-libot para hanapin ang dalaga. Ilang minuto pa at nakita na niya ito. Nasa isang mesa ito, malayo sa karamihan at may kausap na isang babae. The woman Jonah was talking to wore a black mini halter dress. She looked bored and seemed to be looking for someone in the crowd. Naaliw siyang pagmasdan nito, kaya nanatili nakatayo lamang siya roon at pinanood ang tila tinatamad na pagkilos nito. She was obviously not paying attention to Jonah, although paminsan-minsan ay tumatango ito sa sinasabi ng huli. He grinned. The woman was so cute. Napagpasyahan niyang lapitan na si Jonah and finally meet the woman who caught his attention that night. Makailang ulit nang pinaunasan ni Shane ang kanyang luha, subalit patuloy lamang ang pag-agos niyon. Patuloy rin siya sa paghikab niya habang pinanonood ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Wala na bang mas boboring pa sa lugar na ito? Tanong niya sa sarili. Kung hindi lamang magtatampo ang mami niya, hindi talaga siya dadalo sa party ng amiga nitong si Tita Constance. Bakit kasi ang bait niyang anak? Iiwan lang pala siya ng mami niya para makipaghuntahan sa mga kaibigan nito. Kung sa bagay, iyon na lamang ang paraan nito para makalimot sa maagang pagkamatay ng daddy niya. Alam niyang dumami rin ang mga kaibigan nito dahil nais nito makasama ang maraming tao at may makausap. Hindi naman niya ito makasama ng madalas dahil sa kanyang negosyo. Shane, hinanap niyang tumawag sa pangalan niya. Nakita niya si Jonah na palapit sa mesa niya. Classmate niya ito noong high school at pamangkin ng birthday celebrant. I didn't know you're here. Kumusta? Umiti siya ng pilit sa kabila ng antok niya. Nagtataka siya kung bakit siya nilapitan nito. If she remembered correctly, they weren't close. They weren't even friends. Sa katunayan, may atraso pa nga ito sa kanya. Inahas nitong ex-boyfriend niya noong high school, kaya sinabunutan niya ito at inilampaso sa corridor. I'm great, ngiting-ngiting sagot nito. Nagbakasyon ako sa Paris last month. Binisita ko si ate roon. Alam mo bang sikat na model na siya roon? Then I went to New York. Alam mo na, para magliwaliw on my own. Kiming-ngumiti pa ito sa huling sinabi. Kamutik na niyang itirik ang kanyang mga mata. Iinggitin lamang pala siya nito tungkol sa pagliliwaliw nito sa ibang bansa, kaya siya nilapitan. She should have known, pero sorry na lang ito dahil hindi siya naiinggit. Ah, ganoon ba? Baliwalang sabi niya. Wala siyang balak patulan nito. Bukod sa bored at inaantok na siya, wala rin siya sa mood na sakyan ang trip nito. She sipped her martini silently and roamed her eyes around the hall. Nasaan na bang mommy niya? Gusto na talaga niyang umuwi. At saka alam mo ba, I met many people in New York, but there's this one particular guy who was so hot. Hinayaan na lang niya ito sa pagkukwento habang siya ay pasimple iginagala ang tingin sa paligid para hanapin ang kanyang ina. Sinabi na niya rito na maaga siyang uuwi, subalit wala pa rin ito sa tabi niya. Dapat talaga ay hindi niya inayaang mawala ito sa paningin niya. She sighed. Wala na talagang pag-asa na tumino ang party, at least para sa kanya. Anong oras na ba? Antok na talaga siya. Medel, you're here! Narinig niyang sambit ni Jonah. Tila, tuwang-tuwa ito na makita ang bagong dating na lalaki dahil niyakapan nito iyon. I'm glad you made it. Yeah, ngiti-ngiti rin ang lalaking ito. Lihim na napasamid siya. Nakakairita eksena sa harap niya. O siguro ay dahil naiinis lamang talaga siya kay Jonah. Either way, hindi pa rin niya gusto ang kanya nakikita. By the way, ito nga pala si Shane, a friend of mine from high school. Pakilala ni Jonah sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Kailan pa sila naging magkaibigan? Shane, siya yung sinasabi ko sa'yo na na-meet ko sa New York. Si Medel. It's a pleasure to meet you, Shane, he said, extending his hand to her. Tumango lamang siya
at hindi tinanggap ang kamay nito. Ang mga kaibigan ni Jonah ay hindi niya kaibigan. Rude na siya kung rude, pero hindi pa rin niya nakakalimutan na minsan sa buhay niya ay napahiya siya ng dahil sa babaeng ito. Kaya pasensya na lamang ang medal na ito kung nadama ito sa ines niya sa babae. Para hindi naman napahiya ang lalaki, tila lalo pa lumapad ang ngiti nito sa ginawi niya. Ibinaba na lamang nito ang kamay. The two talked while she was still busy dealing with her boredom. Maya-maya ay may tumawag kay Jonah. Nagpaalam ito saglit kaya naiwan sila ni Medel. "So, you're Jonah's friend," he started. Nakibit-balikat lamang siya at muling sumimsim sa kanyang baso. She noticed his eyes were shining as he looked at her, na para bang kasiyasiya ang nangyayari para dito. Gusto niya mapakunot noo sa reaksyon nito, pero pinanitili niya ang blankong ekspresyon niya. Baka ma-encourage pa ito na makipag-usap sa kanya kapag nag-react siya sa kahit anong sabihin nito. Inalis na lamang niya ang tingin dito at ipinagpatuloy ang paghahanap sa kanyang ina. Nasaan na ba kasi ang lagalag na mami niya? "Were you looking for someone?" Napabaling siya dito. "Kanina pa kita napapansin na para may hinahanap ka," pagpapatuloy nito. "Actually, bago pa ako lumapit dito, napansin ko na yun." So, kanina pa pala siya pinagmamasdan nito. Parang gusto niyang kilabutan. "I just noticed. Sino bang hinahanap mo?" tanong nito. Nanatili siyang walang imik. "Boyfriend?" he guessed. "Ex-boyfriend? Husband?" She just stared at him and didn't say a word. He sighed. He caught a drink from a passing waiter and took a sip. Mukhang sumuko na ito makakuha ng reaksyon mula sa kanya, kaya nanahimik na lamang ito. Mabuti naman. Kung tutuusin, gwapong lalaki. Matangos ang ilong nito na hindi tipikal para sa isang Pilipino. Halatang half-breed ito. Mamula-mula ang makinis at maputing kutis nito. Malalim ang dark brown na mga mata nito at manipis ang mamula-mula mga labi. His hair was long and fashionably tousled up. He had sturdy arms and a broad chest. Halatang alagang katawan nito sa exercise. She cocked her head when she saw that he was wearing something on his neck. Natigilan siya. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata sa pag-aakala na mamalikmata lang siya. Tinitigan niya mabuti ang pendant ng kwintas nito. Parang biglang naalis ang lahat ng antok sa kanyang katawan. Bigla rin niyang nahawakan ang sariling leeg kung saan nakasabit ang sariling kwintas. It was real. Hindi iyon isang imahinasyon. "Oh my God," she whispered. "What?" tanong ni Medel. "You've got the other half of my necklace." Namamangha pa ring wika niya. "Oh, thank goodness, you speak. Akala ko ay hindi ka na magsasalita pa. Naisip ko tuloy na baka pipi ka." "Where did you get that?" she asked, referring to his necklace. She still couldn't believe it. She had finally found the other half of the necklace her grandmother had given her. "Get what?" tila nagtatakang tanong nito. "That necklace?" "Oh," nagulat na sabi nito at hinawakan ang kwintas na nakasabit sa leeg nito. "Ito ba?" "This was my mom's. Galing pa raw ito kay Lolo. Bigay raw sa kanya, sort of a family heirloom. She gave this to me just recently na makauwi ako from New York." "Why do you ask?" "Because that is identical to mine." Napatingin ito sa leeg niya. Hawak pa rin niyang kwintas. Halata nagulat din ito na makita ang kwintas niya. However, he managed to smile. "Yeah, they're identical. Sounds like coincidence." "No, it's not just coincidence," she said and stared straight at him. "It's a sign." Amazing. The legend was true and it was happening now. "A what?" "A sign that I'm getting married." "Huh? And you're going to be my groom?" "It's destiny. You're meant to be with me." Napailing si Medel nang mabasa ang note na kalakip ng mga bulaklak na ipinadala sa bahay niya. This time, may kasamang chocolates iyon. 4 na araw na nagpapadala ng bulaklak si Shane sa kanya na may ganoong klase ng mga mensahe. 4 na araw na rin ang nakararaan na makilala niya ito sa birthday party ng tita ni Jenna. Ang akala niya ay nagbibiro lamang ito nang sabihin nitong handa itong ligawan siya para magkatuluyan sila at matupad ang isang alamat. Kung ano mang alamat iyon, tinawanan lamang niya ito sa mga pinagsasabi nito. Subalit kinabukasan ay nakatanggap siya ng pumpon ng mga bulaklak kasama ang isang note na nagsasabing
We're a pair from heaven. It's a start. Let's not fight destiny. Natawa pa siya nang matanggap iyon. Sa isip niya ay baka ginugod time lamang siya ng dalaga. Inignora na niya iyon, but when he received another bouquet of flowers the next day, he realized one thing. She was crazy. Ngayon ay pinagsisisihan niya kung bakit ibinigay pa niya rito ang kanyang address at contact number. Maya't maya rin kasi ang text at tawag nito. Kailangan na siguro niya magpalit ng numero. Inaamin niya noong una ay nagka-interest talaga siya kay Shane. She was obviously his type, suplada at mukhang mahirap paamuin. Tuwang-tuwa siya kahit hindi ito sumasagot sa mga tanong niya at inignora ang pakikipagkamay niya. She was a challenge and he loved all kinds of challenges. Kaya nagulat talaga siya ng husto sa sinabi nitong, "I'm getting married and you're going to be my groom." He thought it was just a joke or maybe her way to get rid of him. Now he knew she was serious. Dinala niya sa kusina ang mga bulaklak at ipinato iyon sa ibabaw ng island kasama ng iba pang bulaklak na galing din sa dalaga. Ang ilan sa mga iyon ay medyo natutuyo na. Inilagay niya ang ibang chocolate sa loob ng refrigerator at kumuha lang ng isang bar. Ngayon, si Shane na ang nanliligaw sa kanya na dapat na niya itong iwasan. The flowers, mas gusto niyang siya ang magpadala niyon kaysa ang makatanggap ng bulaklak mula rito. Hindi niya gusto ang mga agresibong babae, kaya nga natuwa siya na pagsupladuhan siya ni Shane. Pero mali na naman siya. She was worse than Diane. Ito pa ang nanunuyo sa kanya. He could not let that happen. Siguradong pagtatawanan siya ng mga kaibigan niya. Si Medalimbag, nililigawan ng isang babae. It was so unmanly. Siguro, lilipat muna siya ng bahay ng parents niya para mapagtaguan si Shane. Titigil din siguro ito kapag wala na siya at hindi na siya nito makita. Dapat ay ganoon ang mangyari, kung hindi ay mapipilitan siyang diretsahin ito. Gigil na kumagat siya sa chocolate bar na pinadala ng dalaga. "Ano ka mo?" Gulat na sambit ni Shane. "Ipinababalik po na pinadalhan ninyo itong mga bulaklak." Halata nahihintakutan na ang pobreng delivery man sa paninindak niya. Halos umusok ang ilong niya sa sobrang panggigigil. Hindi siya makapaniwala. Pero heto ng ebidensya sa harap niya. Ang mga bulaklak at ang cute teddy bear na ipinadala niya sa bahay ni Medel ay isinasauli sa kanya. She tried to calm herself again. Pinaalis na niya ang delivery man bago pa ito maihi sa takot sa kanya. Bit-bit niya ang bulaklak at teddy bear papasok sa opisina ng gift shop na pagmamay-ari niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang ibinalik ni Medel ang mga iyon sa kanya. Tinanggap nito ang mga nauna niyang ipinadala. What was wrong with that guy? Para kanino mga yan? Nakaupo ang kinakapatid niyang si Mara sa sofa sa kanang bahagi ng kanyang opisina. Anak ito ni Ninang Lucy, ang best friend ng mommy niya at ninang niya sa binyag. Ipinatong muna niya ang mga bitbit sa mesa bago ito hinarap. "Kailan ka pa pinayagan ni Ninang na magpagala-gala at nandito ka ngayon sa gift shop ko?" Her godsister's eyes twinkled. Tito Andy, namilog ang kanyang mga mata. At saglit na nakalimutan ang panggigigil niya. Umuwi na siya from London? Yup, at si Mama ang unang tinawagan niya. Ngiting-ngiting sabi nito. Hiwalay ang parents ni Mara at may ibang pamilya ang papa nito. Anak ito sa labas. Ang papa nito ay isang half Spanish at may asawa at mga anak na nang makilala ng ninang niya. Hindi niya alam ang buong kwento, basta ang alam lamang niya, magkasundo naman ng parehong kampo. Sa katunayan, kinikilala si Mara ng tatay nito. Dati pa nilang pinagpapares ang mama nito at ang del niya na kapatid ng mommy niya. Kaya lamang ay naputol ang matchmaking scheme nila nang kinailangan magtungo ng uncle niya sa London dahil sa trabaho nito. Now that he was back in the country, mukhang nagbunga naman pala ang pagsususol nila rito para pansinin ang kagandahan ng ninang niya. "That's great!" she exclaimed. Umupo siya at napatitig sa teddy bear at bulaklak na nakapatong sa mesa niya. Muli niyang naalala ang dahilan ng panggigigil niya. Mabuti pang ninang niya, mukhang magkaka-love life na ulit, samantalang siya ay mukhang dadadmahin ang kanyang destiny. Ang akala pa naman niya na padalhan siya ng mga bulaklak si Medel sa bahay nito ay natuwa ito dahil hindi nito ipinasauli iyon. Kahit hindi ito sumasagot sa mga texts at tawag niya,
Inisip na lang niya na marahil ay busy lamang ito. Kaya nagpa-deliver ulit siya ng mga sumunod na araw at ng mga sumunod pa. Now, the flowers and the teddy bear have been returned to her. Hinaplos niya ang mukha niyon. She sighed. Hindi siya dapat sumuko. Naniniwala siya na si Medel na ang tinutukoy ng lola niya na nakalaan para sa kanya. His necklace was proof. The legend was true. Silang dalawa ni Medel ang katuparan ng alamat na iyon. Hindi siya ganoon karomantikong tao. Kung tutuusin, iilan pa lamang ang naginobyo niya. Pero hindi siya seryoso sa mga relasyong iyon dahil masyado pa siyang bata noong mga panahong iyon. However, she believed in her grandmother's story about tequila. Noong bata pa siya, ay palaging kinukwento nito iyon sa kanya. Pinaniwalaan na niya iyon mula noon. Things just changed when she grew tired of waiting for that special someone who wore the other necklace. Medyo nagduda rin siya sa katotohanan iyon. Pero ngayon natagpuan na niya ang kapares ng kanyang kwintas, biglang bumalik ang paniniwala niya sa destiny at fate. She now realized that fairy tales were true and it was happening to her. She had waited for so long to find the matching pair of her necklace. Ngayon natagpuan na niya iyon, dapat lamang na matupad ang alamat. Hindi siya naghintay ng sobrang tagal para lamang hindi matupad iyon. Isa pa, kahit kontrahin siya ng lahat ng tao, hindi siya papapigil. The evidence was very clear. Her necklace had a matching pair. Magkapares ang dalawa, naiisa lamang ang lumikha ng mga iyon. Kung noon ay medyo duda pa siya na may kapares ng kanyang kwintas at tinamad sa paghihintay, ngayon ay naniniwala na siya. To see is to believe. She had seen and truly believed. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay ipaintindi kay Medel na sila ang nakatadhana para sa isa't isa. Nakaguhit na ang kanilang kapalaran sa mga bituin sa langit at sa mga bituin ng kanilang kwintas. Shane, tulungan mo naman ako. Ibinaling niya ang tingin kay Mara. Hawak na nito ang teddy bear na isinauli ni Medel sa kanya at pinaglalaroan nito iyon. Umuwi na kasi ang panganay ni Papa mula sa Amerika. Gusto nila na nandoon ako. Kaso, ayokong pumunta. Tila bata nagsusumbong ito. Kapatid mong uuwi? Tanong niya. Tumango ito. Kuya ko, kaya lang, nahihiya naman ako magpakita sa kanila. She understood her god sister's situation. Anak ito sa labas, kaya natural na makaramdam ito ng ganoon sa pamilya ng papa nito. Pero mabait daw ang mag-asawa. Pinag-aaral pa nga raw ito ng papa nito. Kaya lamang ay ang ninang Lucy niyang tumatanggi. Ma-pride kasi ang ninang niya. Then, wag ka nalang pumunta. Suhestyon niya. Sabihin mo busy ka. Hindi pwede. Si mama kasi ay nagsabi na pumunta ako. Siguradong pagagalitan ako nun kapag hindi ako nagpunta. Tila problemadong anyo nito. Problema talaga iyon. Magkasundo ang mama nito at ang asawa ng papa nito, kaya hindi malayo ang mama mismo nito ang nagpresenta na dumalo si Mara. Ang weird ng samahan ng mga magulang nito. Hindi niya alam kung paano nagkaintindihan ng mga ito na may anak sa ibang babae ang papa nito at ayos lamang iyon sa unang asawa ng lalaki at nagawa pa nitong kaibiganin ang babae na buntis ng asawa o sadya lamang mabait ang asawa ng papa ni Mara. Then, wala kang ibang choice kung hindi pumunta. Nagkibit-balikat na sagot na niya. Mara stared at her with pleading eyes. Samahan mo ko. Ayoko nga, tanggi niya. Family gathering yon, outsider ako. Baka ma-out of place lamang siya. Kinuha nito ang mga kamay niya na kapatong sa mesa at pinisal ang mga iyon. Tila nagpapaawa ang itsura nito. Sige na Shane, please. Kahit anong hilingin mo sa akin, basta kaya ko, ibibigay ko. Basta please, samahan mo na ako. Binawi niya ang kamay dito. Tigilan mo nga ako, Mara. Ano naman ang gagawin ko ron? At saka, baka questionin lang nila ang presensya ko roon. Nakakahiya. Shane naman, nagmamakaawang ungot pa rin ito. Pinagsaliko pa nito ang mga kamay sa harap nito. Please, please, please. Sige na, hindi ko lang silang kayang harapin na nag-iisa. Hindi naman sasama si Mama dahil may date sila ni Tito Andy. Please Shane, ikaw lang pwede kong isama. Napaisip siya. Kawawa nga naman itong kinakapatid niya kung pababayaan niya ito sa mga kuko ng pamilya ng papa nito. Hindi ibig sabihin na magkasundo ang mama nito at ang asawa ng papa nito ay mababait na mga kapatid nito sa ama. Baka apihin pa ito roon. Wala itong kasamang kakampi. Wala itong kalaban-laban.
Napabuntong hininga siya. Kailan ba yun? Lumapad ang ngiti nito at nagliwanag ang muka. Thank you so much, Shane. Dumakwang pa ito sa mesa at pinupog siya ng halik sa pisngi habang patuloy na nagpapasalamat. Thank you, thank you, thank you. Thank you talaga. Tama na. Pigil niya sa ginagawa nito. Okay na, baka maubos pang pisngi ko sa kakahalik mo. Wala akong mukhang maihaharap sa kanila. Tumawa ito. Napatingin siya sa teddy bear na nasa kanyang mesa. Tila, pinaalalahanan siya niyon. Tutulungan muna niya ang kinakapatid niya bago niya haharapin ang destiny nila ni Medel. Mukhang mabait ang pamilya ng papa ni Mara. Iyon ang napuna ni Shane noong nasa party na sila ng kanyang kinakapatid. So far, hindi pa niya nakikitaan ang masamang ugali ang mga kapatid ni Mara sa ama. Nilapitan agad sila ng mga ito pagdating nila. Si Jelly yumakap pa kay Mara. Si Candy na mas bata kay Mara ay tila hiyang-hiya pang bumati sa kanila. Ang mami ng mga ito ay saglit ding lumapit sa kanila para kumustahin sila at umalis din kaagad para harapin ang ibang bisita. Maraming bisitang dumalo. Welcome party pala iyon para sa panganay na anak ng mga limbag. Mara seemed very anxious. She found it weird knowing her friend as someone loud and was never shy. Siguro ay talaga naaasiwa ito sa pamilya ng papa nito. Nasaan na bang kuya mong galing ng States? Wala pa ba siya rito? Tanong niya rito. Nakaupo sila sa isang bahagi na bakuran malapit sa stage. Palabas na rin siguro iyon. Nakatungong sagot nito sa mahinang boses. Bakit ka ba nahihiya? Puna niya. Kulang na lamang isumuot ito sa ilalim ng mesa sa pagpipilit nito na makapagtago. Bakit kasi dito tayo pinaupo ng papa? Saglit at tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay lalong isiniksik ang sarili sa upuan. Umuwi na lang kaya tayo. Nakita naman na nila ako. Kinutusan naman niya ito. Aray naman, reklamo nito. Umayos ito ng upo. Bakit ba? She shrugged. Wala lang. Pinagmasdan niya mga bisita. Everyone around her looked rich and elegant. Halatang hindi basta-basta mga ito. Alam niyang may kaya ang pamilya ng papa ni Mara. Pero noon lamang niya na lamang mayaman na mayaman pala ang mga ito. The house was big. Mansyon na nga matatawag iyon. Noon lamang siya nakakita at nakapasok sa ganoong kaganda at kalaking bahay. Kahit siguro kumayod siya sa pagtatrabaho buong buhay niya, ay hindi niya ma-afford na bumili ng ganoong kasosyal at karangyang bahay. Maliban na lang kung mananalo siguro siya sa loto. She saw Jelly talking to some obviously rich executives on the other part of the garden. Si Tita Carmi, asawa ng papa ni Mara, ay kaumpok naman ang mga mayayamang amiga nito. Mukhang nagkakasiyahan ng mga ito. She also saw Mara's father talking to a man beside the fountain. Pero dahil nakaharang ang fountain, hindi niya mabistahan ang kausap ng matandang lalaki. Mukhang seryoso pinag-uusapan ng mga ito dahil walang kangiti-ngiti sa mukha ang papa ni Mara. Ibabaling na sana niya sa ibang kanyang tingin nang tumambad sa kanyang anyo ng lalaki. It was none other than Medel, aka her destiny. She smiled. Mukhang destiny talaga sila ng Medel na ito. Kung ano man ang dahilan nito at nandun ito sa party, it only meant one thing. They were meant to see each other. Mukhang wala pa silang ginagawa, ay kapalaran na mismo kumikilos para sa kanya. Kung hindi ba naman talaga sila ay tinadhana sa isa't isa, dumako ang kamay niya sa kwinta sa kanyang leeg at nilaro iyon sa kanyang mga daliri. Dakila, malapit na matupad ang alamat mo. Shane, umuwi na lang kaya tayo. Nakita naman na tayo ni Papa. Nakataas ang isang kilay na inalis niya ang tingin kay Medel at bumalin sa kinakapatid niya. Ano bang problema? Ni hindi pa nga nagsisimula ang program. Aniya, Mara looked pale. Mukhang kinakabahan talaga ito sa kung anong dahilan o may iba itong dinaramdam. Bigla siya nag-alala. Mara, ayos ka lang ba? Parang hihimatayan ang itsura nito. Nakatingin ito sa kanya pero parang hindi naman siya nito nakikita. Mara? Mara! Nagulat si Shane nang isa-isang sumulpot ang mga tao sa mesa nila. Nangunguna sa mga iyon ang nag-aalalang papa ni Mara. What happened to Mara? Tanong nito. Oh my God, Mara! Sambit ni Jelly. Tumalungko ito sa tabi na nakahandusay na si Mara. Bring her to my room. Bilis! Hindi niya alam kung anong gagawin. Alalang-alala siya kay Mara. Kanina lamang ay maayos ito bago sila pumunta roon kaya hindi niya alam
kung bakit bigla itong hinimatay. Isang lalaki ang nangahas na buhatin ng kinakapatid niya. She saw it was Medel. He looked furious as he carried Mara inside the mansion. Sumunod dito sina Jelly at Candy na labis ang pag-aalala sa mga anyo. She just stayed in her seat. Hindi niya alam kung susundan niya ang kinakapatid niya o hindi. Shock pa rin siya sa nangyari dito. Iha, nilapitan siya ni Mrs. Limbag. Gusto mo bang sundan ang kaibigan mo? Nandoon sila sa silid ni Jelly. Ipapahatid kita sa maid. Sumama siya sa katulong na tinawag ng ginang. Bahagyang bukas ang pinto ng silid na pinagdalhan kay Mara. Nakita niya nakapalipot sa kama ang mga kapatid ni Mara at si Medel. Is she okay? Worried na tanong ni Medel kay Jelly. Nurse ito, kaya ito nang tumingin sa kalagayan ng kapatid. Tumango si Jelly at bahagyang umiti. She's fine. Mukhang stressed at pagod siya, kaya siya hinimatay. She needs to rest. Kailangan natin siyang iwan muna para makapagpahinga. Tumayo na ito sa pagkakaupo sa gilid ng kama, kasunod ni Candy. Nagulat pa ang mga ito na makita siya sa labas ng pinto. Shane, pag-a-acknowledge ni Jelly sa presensya niya. Lumingon din sa kanya si Medel na nanatili nakatayo sa gilid ng kama ni Mara. I'm sorry, hingin pa umanhin niya sa pagsulpot niya roon. Nakabukas ang pinto. What did you do to her? Nalingon na niya ang galit na anyo ni Medel. Siya bang pinagbibintangan nito sa nangyari sa kinakapatid niya? Bakit labis yata ang pag-aalala nito kay Mara? Wala naman akong ginawa, sagot niya. Hindi mo ba narinig? Stressed siya at pagod, kaya siya nawala ng malay. Pangangatwiran niya. Hindi porket ang destiny niya ay magpapaapi na siya rito. She was fine when she came here. Ikaw lang kinakausap niya kanina pa. Galit pa rin sabi nito. Pinagbibintangan mo ba ako may kasalanan kung bakit hinimatay si Mara? Galit na rin ang tono niya. Hindi niya gusto ang pinagbibintangan siya, lalo na kung wala siyang ginagawang kasalanan. Mara has a weak heart, he revealed. At paano mo naman nalaman yan, Aber? Paano nito nalaman iyon? Samantalang hindi nito kilala ang kinakapatid niya. Naguguluhan na siya sa kung anong papel nito sa buhay ng pamilya Limbag. I'm her brother, he declared. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha kasabay ng pagbuka ng kanyang bibig. Ito ang half-brother ni Mara na galing ng States. Kaya pala labis ang pag-aalala nito sa kinakapatid niya. Isara mong bibig mo. Napahiyang isinara niya ang kanyang bibig nang mamalay ng sariling reaksyon. Namula yata pati ang talampakan niya. Lalo pang nag-init ang kanyang mga pisngi nang marinig niya ang impet na bungisnges ni na Jelly Candy. Tiningnan niya na masama ang binata. Iuuwi ko na si Mara, pahayag niya. Hindi mo pa siya pwedeng iuwi, Shane. Singit ni Jelly at lumapit sa kama na kinahihigaan ng kapatid upang ayusin ang kumot nito. She's fine, but she needs to rest. Ayoko sana magambala ang pagpapahinga niya. Baka sa mukha nito ang labis sa pag-aalala. Noon niya napatunayang hindi nagkukunwari ang mga itong may malasakit sa kinakapatid niya. They really cared about Mara. Tinawagan na ni Mommy si Tita Lucy, sabi ni Candy. Papunta na raw siya rito. As if on cue, biglang dumating ang Ninang Lucy niya, kasunod ang papa ng mga ito at ang Uncle Andy niya. How's my daughter? Palisa at nag-aalalang tanong ng ginang niya na dagling nilapitan si Mara. Tumayo si Jelly upang bigyan daan ng ninang niya at sinabi rito ang kalagayan ni Mara. Tila napanatag naman ang ninang niya. Sabay-sabay na silang lumabas ng silid nang sabihin ni Mr. Limbag na magsisimula na ang naudlot na party pagkatapos tiyaking maayos ng kalagayan ng anak. Pagbalik niya sa mesa ay nagsimula na ang pag-welcome sa panganay na kapatid ni Mara. Kaumpok na niya roon ngayon ang ninang at ang uncle niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Medel ang kuya ni Mara. It was too much of a coincidence. Pakiramdam niya ay lumiliit ang mundo nilang dalawa. Her godmother and uncle, however, looked like they already know each other. Napaka-sweet kasi ng mga ito sa isa't isa. Nalingon ni Nia ang papa ni Mara ay tila baliwala lang dito kung may kasamang ninang niya. Nakikipagtawanan pa nga ito sa mga kausap. Ang weird talaga ng samahan ng mga ito. Angko, kamusta sina Lola? Tanong niya kapag kuwan. Sa London na kasi naninirahan ng lola niya kasamang isa pang kapatid ng mama niya na si Auntie Elsa at ng pamilya nito. Hayun,
Hinahanap ka. Kailan mo raw siya bibisitahin? Napangiti hinawakan niya ang kanyang kwintas bago sumagot. Kapag po sinagot na ako ng destiny ko, naaliw na pinagbastan siya nito. Yan din ang palagi bukang bibig ni Mama. Seriously, Shane? Do you really believe in Mama's stories about that necklace? Para kasi rito, isang malaking katotohanan ng alamat na sinasabi ng lola niya. Nagkibit-balikat siya. Sanay na siya sa ganoong komento mula sa mga tao nakarinig na ng kwento ng kanyang lola. Most of the people she knew never believed in the legend. They thought it was just all crap and that she was just waiting for miracles to happen. She didn't mind. Makikita na lamang ng mga ito na matutupad sa kanyang alamat. Natitiyak niyang malapit na iyon. Napangisi siya at tinanaw ang kalahati ng kanyang kapalaran. Medel was busy entertaining the guests. He wore a black Armani suit that made him more handsome. Hindi na masama para sa destiny niya. He wore his own destiny necklace, which meant that he was really the one destined for her. Dahil siya man ay halos hindi na hinubad ang kwintas na mapunta iyon sa kanya 16 years ago. Kung ganyan ka ng ganyan, baka maunahan pa kita makarating sa altar. Ibinalik niya ang atensyon sa nakangiting muka ng kanyang uncle. He was obviously happy and in love. Ang swerte ng ninang niya. Ay, pwede ba Andy? Kunwari ay naiirit ang pakli ng kanyang ninang. Nagsimula na maglambingan ng mga ito. She was happy for both of them. Maraming pinagdaanan ng mga ito sa buhay. Hindi niya masasabi maganda ang una pakikipagsapalaran ng ninang niya sa pag-ibig. Ang uncle naman niya ay namatay ng girlfriend at akala nila ay hindi na makaka-move on pa. She believed they really deserve each other. Don't worry, uncle. Malay mo, masudan ko kaagad kayo ni Ninang sa pagpapakasal. Aniya. And who's the lucky guy? Tanong nito. Medel Limbag. I might join their family, Ninang. Aniya. Kung ganoon, dapat mo nang simulan ang pagbabakod, Shane, sabi ng ninang niya. Ngayon pa lamang, ay marami na nagbabantay sa kapalaran mo. What? Nang lingunin niya ang pwesto ni Medel, ay may dalawang babae na kapalibot dito. Mukhang tuwang-tuwa naman ang binata sa nakukuha nitong atensyon. She gritted her teeth. I'm starting now, Ninang. Hindi siya papayag na maagawan ng kapalaran. Baka hindi na iyon masundan. Tumayo siya at nilapitan si Medel. Baby, nandito ka lang pala, sabi niya rito. Ginawaran niya ito ng halik sa mga labi. Halata nagulat ito sa ginawa niya. Maging siya ay nagulat din sa kanyang ginawa. She did not intend to kiss him on the lips. In fact, she did not intend to kiss him at all. Pero kusang gumalaw ang kanyang katawan na makalapit siya rito at namalaya na lamang niya magkalapat ng kanilang mga labi. Instead of pulling away, Medel deepened the kiss. He also slid an arm around her waist and pulled her closer to him. She knew she should push him away but she didn't. She couldn't move. In addition, she was enjoying their kiss. Napapikit siya. His lips continued to move on hers. She did the same. Mahigpit na napakapit siya sa balikat nito. That was not her first kiss, but it seemed like it was. Medel's lips gave her sheer pleasure, something she never experienced in any of the kisses she ever had. In fact, she could not even remember those other kisses she had. Nothing else mattered now but Medel kisses. It was like magic. She felt like that was the perfect place to be, in his arms. It was as if she had found something that had been missing in her life. It felt like finding the one thing that would complete her being and having it inside her arms. And she didn't want to ever let it go. She didn't care about the people around them anymore. All that mattered to her was that feeling and the kiss she and Medel shared. Ew! Get a room, you two! Nag-walk out ang isang babae pagkatapos mag-react. That broke the spell. Lumayo na sa kanya si Medel habang naguguluhang nakatitig sa kanya. Siya man ay napatitig na rin malamang dito at hindi alam kung anong sasabihin. They both panted after that intense kiss they shared. Medel, sino ba yung babaeng yan? Noon lamang siya tila nagising at naalala ang sadya sa paglapit sa mga ito. Kahit malakas ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil sa katatapos lamang na eksena, ay mataray na nilingon niya ang babae nagsalita. I'm Shane Daza, Medel's girlfriend. Taas noong sagot niya, tinaasan siya nito ng isang kilay. Girlfriend? Since when? Malditang babae. Malapit na. Bakit? Aapela ka? Well, sorry ka na lang, pero pang extra ka lang sa love story namin ni Medel. In fact,
Baka nga hanggang dito ka na lang eksena mo nang uuwi ng tumawang malditang babae. Medel, do you believe this woman? She's out of her mind. Wala kang pakialam, naiinis na wika niya. Nakita mo naman ang chemistry namin kaninang dalawa. Kami lang ang may kayang gumawa nun. Ang tinutukoy niya ay ang katatapos lamang na halikan sa pagitan nila ng binata. I can do that too. Akmang hahalikan nito si Medel pero nahila agad niya ito bago pa man ito makalapit sa binata. Hindi mo siya pwedeng halikan. Aniya, hindi ka na nandire. Kita mo na katatapos lang namin maghalikan. Kung hahalikan mo rin siya, para ka na rin nakipaghalikan sa akin. Halatang kinalabutan nito sa sinabi niya. You're gross. Medel, just call me, okay? At lumayas na magitang babae sa harap nila. Mabuti naman, ang akala niya ay dadanak pa ng dugo roon bago niya ito mapaalis. Well, hanggang doon na lamang papel nito sa kwento. That call would never happen. Asa pa ito? What was that all about? Naiinis sa tanong ni Medel. Nilingon niya ito. What? Why did you kiss me? Nakakunot noong tanong nito. Gusto niya mainsulto sa naging reaksyon nito. Parang diring-diri ito sa kaalamang nakipaghalikan nito sa kanya. Samantalang ito pa nga unang yumakap sa kanya. Anong karapatan itong umakto na wala itong kasalanan sa nangyari? Why did you kiss me back? Hamon niya. Ang totoo, hindi lang niya alam ang sagot sa tanong nito. She just had the urge to kiss him. And she did. Hindi lang niya alam na magiging ganoon ang epekto niyon sa kanya. Parang nalalasahan pa niya sa kanyang bibig ang tamis na halik nito. Parang alak iyon. Nakakalasing. It was a wonder she was still sober after that intoxicating kiss. Halata ang pagkayamot sa anyo nito, pero na may nababanaag din siyang pagkalito sa mga mata nito. Why did you tell Anita that you were my girlfriend? So, Anita palang pangalan ng malditang babaeng iyon. Hindi bagay sa babaeng mahinihing pangalan. Sinabi ko ba yon? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit ba ganyan na pagtrato mo sa akin ngayon? Hindi ka naman ganyan noong nakaraang linggo sa party ni Tita Natalie. Hindi ka rin ganyan noon. Anito, tinaasan niya ito ng isang kilay. Stop following me, okay? And stop sending me flowers. Sumisikip ang bahay ko. Kahit anong pag-iwas ang gawin mo, hindi mo ako may tataboy. Matapang ng wika niya. Kahit pakiramdam niya, ay napapahiya na siya dahil sa mga sinasabi nito. He sighed in frustration. Ano bang kailangan mo? Wala. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kailangan mo akong pakasalan. Iyon kasi nakaplano para sa future natin dalawa. Dahil kung hindi, baka hindi na matupad ang alamat. That would be the biggest mistake Destiny could ever make. Tila gulong-gulong pinagmasdan siya nito. Parang sinasabi ng tingin nito na isa siyang nagsasalitang alien na hindi nito maunawaan. What the heck are you talking about? I'm saying, she leaned forward and met his gaze so she could stress her point. We are destined to be together. Our necklaces hold the key to making a legend come true. At hindi mo matatakasan iyon, paliwanag niya. Tila, naaalibad barang umatras ito. Hindi kita papatulan at lalo hindi kita pakakasalan. Doon na napatid ang pasensya niya. Ganoon ba siya kapangit para tanggihan ito ng ganoon na para ba nakakadiri ang ganong ideya? Hindi na niya matatanggap ang pang-iinsultong sinasabi nito. Well, sorry ka na lang, pero kailangan mo magtiyaga sa kagandahan ko dahil ako ang nakatakdang maging kapalaran mo. At subukan mo mang magprotesta ay wala ka na rin magagawa dahil nakaukit na riyan. Dinutot niya ang kwintas sa leeg nito. Pagkatapos ay ang kwintas naman niya. At dito, kung sino ka at sino ako, napabuntungin nga ito sa narinig, ani mo matatawa. I can't believe this. Better accept me, baby. Get used to the idea because sooner or later, marirealize mong tamang sinasabi ko. Umiling-iling ito. Tila natatawa pa sa mga sinasabi niya. You're crazy. Tumulikod na ito at nilayasan siya. Gusto pa sana niya itong makausap upang ipaliwanag dito ang katotohanan sa sinasabi niya. Malamang ay nabibigla pa ito sa mga pangyayari. Pero pasasaan ba silang dalawa din ang nakatakdang tumupad sa mga plano ni Dakila? Makikita mo, kapag na-realize mong tayo talaga magkapalad, luluhod ka rin sa harap ko. Mahinang bulong niya sa hangin. Panay ang buntong hininga ni Shane sa backseat. Nanggigigil pa rin siya sa kinahinatnan ng pag-uusap nila ni Medel. Lalo na nang makita niyang dumiretso ito kay Jonah pagkatapos pagtawanan ang mga sinabi niya.
Kung hindi lang niya napigilan ang kanyang sarili, malamang ay nahila na niya ang binata palayo sa babae. Shane couldn't believe he would still go after that woman despite her insults. Kung bumubuga lamang siya ng apoy, ay kanina pa tostado ang mga ito. It seemed that Jonah would be playing a bigger part in their story. Sa umpisa pa lamang ay nagpahayag na ito ng pagkagusto sa binata. Noon lang niya na-realize na si Medel palang tinutukoy nitong lalaki na nakakuha ng atensyon nito sa New York. Hindi lang niya iyon masyadong binigyang pansin dahil abala siya sa pagpipigil ng antok at sa paghahanap sa mommy niya. That, aside from the fact that she hated Jonah's guts, she clenched her fist. Hindi niya hahayaang maagawan na naman siya ng babaeng iyon. Not when Medel was concerned. Si Jonah naman ang una nakakita sa binata. Siya naman ang nakatadhana para dito. Isang extra lamang si Jonah at threat sa katuparan ng alamat. She would never let that happen. Dakila would never let that happen. Kasangga niya mga bituin sa langit sa masamang balak nitong agawin ang destiny niya. Bakit ganyan ang ekspresyon mo, Shane? Napatingin siya sa kanyang uncle na nakatingin sa kanya sa rearview mirror ng sasakyan nito. Ito ang nagmamaneho ng kotse at katabi nito ang ninang Lucy niya. Nasa backseat sila ni Mara. Nagtaksi lang sila ni Mara kanina papunta sa bahay ng mga limbag. Nakatiimbagang siya habang iniisip pa rin sina Medel at Jonah at napuna iyon ng uncle niya. Inayos niya ang sarili. May nakaawi ka ba sa party, iha? Tanong na ninang niya. Good guess, ninang. Nayayamot pa rin sagot niya habang naiisip naman niya ang malditang si Anita na nakasagutan niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo na marami kang magkakaagaw kay Medel. Kabibreak lang kasi nila na Amerikanang girlfriend niya. At kita mo naman, maraming babae na agad ang lumalapit sa kanya. Umayos siya ng upo at naging interesado sa kwentong iyon ng kanyang ninang. Nag-break sila ng girlfriend niya. Noong 1 buwan lang, sagot ng ninang niya. Pinagtataksilan pala siya nung babae. Tumangutango siya. Ganoon pala ang nangyari kay Medel. Baliw ang babaeng iyon para ipagpalit si Medel sa ibang lalaki. Pero kung hindi nito ginawa iyon, hindi uuwi sa bansa si Medel at hindi niya ito makikilala. Habang tumatagal, ay lalo siya nakukumbinsi na ito nga ang nakatadhana para sa kanya. Sigurado ka bang siyang gusto mong pakasalan, Shane? Napapangiting tanong ng uncle niya. Hanggang ngayon yata, ay iniisip ito nagbibiro lamang siya sa mga sinabi niya kanina. Uncle Andy, wag mo pong kontrahin ang kapalaran ko. Natitaya kong sa mga kamay ko rin babagsak ang Medel na yon. Malaking kumpiyansa sa sariling saad niya. He's my destiny. Kaya kahit gaano pa karaming babae ang maghabol sa kanya, ako pa rin na magwawagi sa huli. Bakit? Trophy na ba si Kuya Medel na napapalalunan sa isang contest? Singit ni Mara na kanina patahimik sa kanyang tabi. Nagpumilit itong sumama sa kanila pa uwi nang magising kanina kahit pinipigilan ito ng mga kapatid nito, lalo na si Jelly. Hindi raw nito gusto makaabala. Sa palagay niya ay nahihiya lamang ito sa mga kapatid sa ama. Walang contest, aniya. Nasabi ko na diba, siyang kapalaran ko, ang katuparan ng alamat at sinasabi ni Lola noong bata pa ako. Hanggang ngayon ba naman ay naniniwala ka pa rin sa mga sinasabi ng mama? Uncle, wag na nga kayong kumontra. Hay, bahala ka na nga iha, umiiling na sabi nito kapag kuwan ay tumahimik na ito. Pero Shane, kung gusto mo talaga mapangasawang batang yun, dapat lang nihanda mong sarili mo sa mga babae makakaagaw mo sa atensyon niya, babala ng ninang niya. At galingan mo na rin iha, bagay na bagay kayo ng anak ni Carmi. Sigurado napakaganda at napakagagwapo na magiging anak ninyong dalawa. Tila, kinikilig pang dagdag nito. Halatang boto ito kay Medel para sa kanya, or sa kanya para kay Medel. Whatever, basta sila ang magkatuluyan ni Medel, ayos na sa kanya. Para namang ayos sa iyo ni Kuya Medel eh. Masama ang tingin na nilingon niya si Mara. Para namang hindi ito nabahala sa masama niyang tingin na nagpatuloy ito. Kasi, inaway ka niya kanina diba? Sabi mo, ikaw ang sinisisi niya sa nangyari sa akin. Tapos, bago tayo umuwi, hindi ka malang niya nilapitan. Mara was right. Hindi mo lang nagpaalam sa kanya si Medel. Ni hindi nga siya nito nilingonan. That proved he really didn't like her. Pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi na siya nito magugustuhan kailanman at wala na siyang hakbang na gagawin para doon. Palaki pa at naging destiny niya ito
kung hindi niya ito makakatuluyan. Besides, there was nothing he couldn't like about her. Hindi pala nito nakikita ang magagandang kataingian niya. Pero kung bibigyan siya nito ng pagkakataon, malalaman nito hindi siya basta-basta babae na pwede siya ikonsidera bilang asawa. Isa pa, mukhang may iba na siyang gusto, sabi ng kinakapatid niya. Tiningnan niya ito na masama. Sino? Si Jonah. Sino pa? Siya lang naman nakita kong kasama ni Kuya sa party. That's what I'm telling you, Shane, sabi ng uncle niya. Hindi niya ito pinansin. You think gusto siya ng kuya mo? Tanong niya kay Mara. Nakibit balikat ito. Siguro. Hindi pwede yun. Kailangan mong gumawa ng paraan. Bakit ako? She flashed her devilish smile. Halatang kinabahan ito sa ngiti niyang iyon. Iuna naman, reklamo ni Mara. Nagpapaawang itsura nito. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagtutol sa binabalak niya. Basta, pagmamatigas niya. Hindi na ito pwedeng tumutol dahil masisira ang timetable niya. Planado ng lahat. Baka mapurnada pa mga plano niya kapag nagkataon. Umungot ito na parang tuta. Iba na lang kasi hilingin mo sa akin. Huwag mo na akong idamay sa mga kalokohan mo. Sa bahay na ng mga ito siya dumiretso kahit napakaaga pa. Ipinamahala muna niya sa mga tauhan niyang shop. Ipinaalala niya kay Mara ang ipinangako nito sa kanya na gagawin nito at kahit anong naisin niya, basta samahan lamang siya nito sa pagpunta sa bahay ng papa nito para sa pagsalubong sa kuya nito. Hindi naman kalokohan itong gagawin natin. This was destined to be happen. Destined? Minamapulan yung sitwasyon. Pagmamaktol nito, ganun na rin yun, giit niya. Medyo pangungunahan ko lang na kaunti, pero doon na rin naman ang punta nun. Ayokong patagalin pang lahat kung may magagawa naman ako para mapabilis ang mga pangyayari. She knew she had to let fate do its work. Pero kung may magagawa siya, bakit pa niya iaasa sa fate ang lahat? Baka nga matuwa pa iyon sa kanya dahil mababawasan niya ang trabaho niyon. Isa pa, hindi na rin siya makapaghintay na mangyari ang dapat na mangyari, kaya siya nang kumilos. Hi Shane, nababaliw ka na? Nagmamakdol pang tura ni Mara. Sige na anak, singit na ninang niya, nakapapasok lamang sa sala. Pagbigyan mo ng kinakapatid mo, bagay naman sila hindi ba? Mabait na bata naman si Medel, pangungumbinsin nito sa anak at pangungunsinti naman sa kanya. Ninitian niya ito, natutuwa siya dahil kahit hindi ito naniniwala sa alamat ng mga kwintas ay kinakampihan siya nito. Si Shane lang naman ang hindi mabait, nakalabing sagot ni Mara sa ina. Okay lang, tura niya. Hindi naman na ako bata. Sa huli, wala na rin itong nagawa kung di pagbigyan ng kahilingan niya. Lalo pa at nag-join forces na sila ng ninang niya sa pagkumbinse rito. Medyo close na pala si Mara sa kuya nito bago pa man magtungo ng States ang lalaki, kaya hindi lalabas sa kaduda-duda ang pagtawag ni Mara dito. Hiniling ni Mara sa kapatid na dumaan sa bahay ng mga ito ng araw na iyon para iwagam ito na maayos. Idinagdag pa nito na ang nagsabi niyon ay ang ninang niya. Wala nagawa si Medel kundi ang sumang-ayon. May daraanan lamang daw ito bago tumuloy roon. Tuwang-tuwa siya. Masiglang tinulungan niya ang kanyang ninang sa pagluluto ng special lunch para sa binata. She was not into foreign cuisine, but when it come to Filipino dishes, alam niya maibubuga siya sa pagluluto niyon. Masarap siya magluto dahil inobliga siya ng kanyang ina na matuto. Hindi kasi sila kailanman nagkaroon ng katulong kahit kaya nilang kumuha. Mas gusto ng mama niya na ito nag-aasikaso ng bahay nila. Ipapatikim niya kay Medel ang masarap na luto niya para bumait ito sa kanya. A way to a man's heart is through his stomach. Ayon nga sa kasabihan, maaga pa kaya hindi sila nagmadali ng kanyang ninang sa pagluluto. Si Mara ay nanonood lamang sa kanila at kalimitan ay nagkokomento sa ginagawa nila. Napapangiti siya habang nagluluto. Excited na talaga siya sa pagdating ni Medel. Para na-miss kaagad niya ito kahit nung nagdaang gabi lamang sila huli nagkita. Kung sa bagay, nagkagustuhan sila nito kaya para hindi maayos ang paghihiwalay nila. Tsak na magugulat ito kapag nakita siya roon. She would surely make this day for him. Balak niya ikwento na rito ang tungkol sa alamat at ang katotohanan silang katuparan ng alamat na iyon. She expected him not to believe her at first. Iyon naman talaga initial na reaksyon ng mga tao nakarinig ng mga kwentong katulad niyon. But she would definitely make him believe her story. Totoo naman talaga yun. Pagkatapos sila magluto, nag-ayos na siya ng sarili.
Hindi niya gugustuhin magmukhang katulong sa paningin ng destiny niya. Naligo at nagbihis siya. May baon siyang damit. Kayo nang bahala rito sa bahay ha? Bili na ninang niya. Estimahin ninyo mabuti si Medel at nang sagutin ka agad Shane. Balitaan na lang ninyo ako mamaya. Aalis ka ma? Nakakunot noong tanong ni Mara. Siya man ay nagtataka dahil bihis na bihis ang ninang niya. Kiming ngumiti ang ginang. May lakad kasi kami ni Andre. Ang Uncle Andy niya ang tinutukoy nito. Tinulungan ko lang si Shane sa pagluluto. Mami ha? Nadadalas na yata yan. Nahihiyang ngumiti ang ginang. Bahagya pang namula mga pisngi nito. She could see she was happy. Nang dumating ang uncle niya upang sunduin ang ninang niya, ay naiwan sila ni Mara na nakatanaw sa papalayong kotse nito. Naunahan ka na ni Ninang. Maghanap ka na rin ng boylet mo, sabi niya kay Mara. At magaya sa kabaliwang ginagawa mo. Di bali na lang. Bakit? Exciting naman tong ginagawa ko ah. Pumasok na sila ng bahay at tumiretso sa kusina. Inaayos na nila ang hapag nang marinig nila ang pagtunog ng doorbell. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinayaan niyang si Mara ang magbukas sa pinto para kay Medel habang nag-aayos siya ng mga pagkain sa mesa. She was so excited to see Medel that her heart thumped so wildly. Namamawis din ang kanyang mga kamay sa labis na kaba. Natataranta siyang baka may mali pa sa inihanda niya sa mesa. Baka hindi yun magustuhan ng binata. I hope your mom won't mind me bring a friend along. Narinig na niya ang tinig na lalaki na palapit sa dining area. Nihanda agad niya ang napakaganda niyang ngiti. Oh Shane, you're here. Jonah was smiling widely at her, but her eyes showed indifference. Halatang hindi nito gusto ang presensya niya roon. Na-freeze ang napakagandang ngiti niya nang pagbati ng mukita ito, na puno ng pagkainis at paninubugho ang kanyang puso. Kung saan man nanggaling iyon, hindi niya alam. Basta, nagsaselos siya. Inimbitahan din siya ni Mommy na dito mag-lunch, paliwanag ni Mara. Halatang hindi rin natuwa si Medel pagkakita sa kanya. Tinalikuran niya ito at inabala ang sarili sa pagkuha ng tray at mga baso. Hindi ko alam sinasabi mo, pagkakaila niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Ano ba nangyayari sa akin? Naiinis na siya sa nagiging reaksyon niya rito. Halos mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso dahil malamang magkalapit sila nito. Ngayon ay nanginginig pa siya. Natumba ang mga basong inaayos niya sa tray. Sinubukan ni Medel na tulungan siya at dahil doon ay napapadikit ang kamay niya rito. Lalo lamang tuloy natutumba ang mga baso dahil sa pagkataranta niya. Lumikha iyon ng ingay. Ang akala niya ay mababasag na iyon. Mabuti na lang at hindi iyon nahulog sa sahig. Tila kilapit-lapit ito sa kanyang likuran. She was sure he could feel her body quivering. Nahigit niya ang kanyang hininga nang pigilan nito ang pagtatangka niyang ayusan ng mga baso. Dahan-dahang nilingon niya ito sa kanyang balikat. There he was, standing so close behind her. Kung titiyad siya ng kaunti, ay mahahalikan na niya ito. Gusto niyang umatras, pero pakiramdam niya ay napako ng kanyang mga paa sa kinatatayuan niya. She couldn't move. Mataman ang pagkakatitig nito sa kanya. Kung hindi lang niya alam na hindi siya nito gusto, iisipin niya minememorya nito ang bawat bahagi ng kanyang muka. Para nagiging maamo rin ang pagkakatingin nito sa kanya at gusto nito nakikita. Napatingin siya sa mga labi nito. They look so soft and delectable. Naaalala tuloy niyang halik na namagitan sa kanila ng karaang gabi. Noon lamang niya naranasan ang mahalikan ng ganoon. Parang gusto niya maranasan ulit yun. Kaunting tiyad lang ang kailangan niyang gawin at maglalapat ng kanilang mga labi. Sa susunod, huwag mo nang idadamay si Mara sa mga kalokohang naiisip mo. Napakurap siya na marinig ang tinig nito. Para napaso lumayo siya dito. Muntik pang mahulog ang hawak niyang baso sa biglang pagkilos niya. Mabuti na lang at nasa nito iyon. Ito na rin ang nag-ayos sa mga natumbang baso at tray at nagsali ng juice sa mga iyon. After this, he went inside carrying the tray in both hands as if nothing happened. Naiwan siya nakasunod lamang ang tingin dito at malakas pa rin ang kabog ng dibdib. Saka lamang niya napagtantong pinipigilan pala niya ang kanyang hininga. Palihim na itinirik ni Shane ang kanyang mga mata. Pero kahit makita ng mga kaharap niya ang kanyang reaksyon, wala na siyang pakialam. Kung pwede lamang niyang tusukin ng hawak niyang tinidor ang mga mata ni Jonah na nasa tapat niya nang hindi madademanda, malamang nabulag na ito ngayon. Kung pwede rin sana niyang idamay si Medel na nasa tabi nito,
She couldn't believe the special lunch she was planned for Medel would turn out like that. She was so disappointed and so furious. Paano ba naman? Wala yata ibang ginawa si Jonah kundi i-dominate ang usapan. Kanina pa siya hindi kumikibo dahil hindi siya nito binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Wala rin naman siyang balak magsalita. Ang lalo ipinagsisinter na kalooban niya ay ang ginagawa nitong pagsusubo ng pagkain kay Medel. Halos lang gamina ang mga ito sa sobrang sweetness sa isa't isa. Malapit na talaga siya makapatay ng tao. Ibinuhos na lamang niya ang atensyon sa sariling pinggan. "This afritada is great," Jonah commented. May pumitik sa sentido niya. "Minudo yan," pagkatama niya. Ang kapal na mukha nitong laitin ang niluto niya. Whatever, tila baliwalang sabi nito. Nagtimpi na lamang siya ng galit. "Jonah's right, masarap nga itong..." Tila nag-isip pa si Medel kung anong pangalan ng putahe. Dish na to, nagdiwang ang kanyang puso sa papuri nito. "Talaga Kuya Medel?" ani Mara. Si Shane kasi ang nagluto ng halos lahat na nasa mesa. Mayabang na itinaas niya ang isang kilay at tiningnan nito. Sumubo ito at tumangutango na animo hinahamon siya. Kaya lang, medyo matabang itong isang ito." Ang tinutukoy ay ang sambalenyo nasa pinggan nito. Bumagsak na naman ang mood niya. Nakakasama na talaga ito ng loob. Tama bang pintasan nito ang mga luto niya? Sana kung natatabangan nito, sinarili na lamang nito ang opinyon. Hindi naman na nito kailangan pang pintasan sa harap niya ang mga inihanda niya para dito. "Yeah, it's a little matabang nga," segunda naman ni Jonah. Muntik na niyang batuhin ng baso si Jonah kung hindi lang nagsalita ang kinakapatid niya. "Masarap naman ah," pagkatanggol ni Mara sa kanyang abang luto. Alam niyo bang palaging si Shane ang chef kapag may okasyon sa kanila? Tumaba naman ang puso niya sa pagkampi ni Mara sa kanya. Mabuti pa ito at na-appreciate ang mga luto niya. Samantalang ang dahilan ng pagpapawis niya sa kusina ay harapang nilalait ang mga iyon sa harap niya. Hanggang sa matapos ang lunch ay hindi na gumanda ang pakiramdam niya. Hindi na rin nagtagal ang 2 bisita. Pagkatapos ng lunch ay saglit lamang na nagpahinga ang mga ito bago magpaalam. Nang makaalis sa mga tao, ay nangihinang umupo siya sa isang baitan na hagdan. She had worked so hard for nothing. Nagpakihirap siya sa pagluluto, pero pinintasan lang ng taong pinag-alaya niya ang kanyang mga niluto. Nasayang lang effort niya. Hindi pala ito ma-appreciate ang mga niluto niya. "Okay ka lang?" tanong ni Mara. Hindi ko mapapatawad ang pang-aapi niya sa niluto ko. Nang gigigil na wika niya. "Sabi ko naman kasi sa'yo, walang patutunguhan itong mga plano mo." "Anong wala? Naniniwala ako na sarapan din siya sa luto ko. Hindi lang niya maamin dahil nalaman niyang ako nagluto ng mga iyon." Itinirik nito ang mga mata. "Sige, kumbinsihan mong sarili mo. Galingan mo. Hindi ka rin ba nasarapan sa luto ko?" Nag-aalalang tanong niya. "Hay Shane," tinalikuran siya nito. "Wala ka ng pag-asa." Hinayaan na lang niya lumayong kinakapatid niya. Siya naman ay umakyat na sa hagdan upang kunin ang mga damit niya sa silid ni Mara. "Masarap naman ang luto ko ah." Naghihinakit na bulong niya. Na makuha na niya ang mga gamit niya ay bumaba na siya para makauwi na siya. Nakakadalawang baitang pa lamang siya nang marinig niya tumunog ang doorbell. Sa gulat niya, hindi niya natansya ang sunod na baitang kaya sumalang isang paa niya. Dire-diretso nahulog siya sa hagdan. Malakas na kalabog ang nilikha ng pagdaustos niya pababa. Eksaktong papasok si Medel at kitang-kita nito nangyari sa kanya. "Aray!" daing niya. Hindi man niya nakikita ang sarili. Alam niyang bakas na bakas sa mukha niya ang nararamdamang sakit. "Aray ko!" Napasinghap at napakagat sa labi siya sa sobrang sakit ng likod at ng pangupo niya. Alam niyang pangmukasing festival na ang itsura niya sa sobrang pagkakangiwi niya. "Shane, are you alright?" Medel was instantly beside her. He looked worried. Kasunod dito ang tila nag-aalaring si Mara na marahil ay narinig ang pagkahulog niya. Kay malas naman ang araw na to. Nakangiwing himutok niya sa isip. Sa dinami-rami naman ang pwede makakita sa nangyari sa kanya, si Medel pa. Malamang ay natatawa na ito sa katangahang sinapit niya. "Kainis, nasaktan ka ba?" tanong ni Medel. "Ikaw kayang hihulog ko sa hagdan, hindi ka masasaktan?" Mataray na balik niya upang pagtakpan ang kanyang pagkapahiya. "Ikaw na nga tong inaalala," nayayamat ng wika nito. "Kaya mo bang tumayo?" tanong ni Mara.
Nakahandusay pa kasi siya sa ibaba na hagdan. Teka, huminga muna siya ng malalim bago itinukod ang magkabilang kamay sa sahig para makabuelo sa pagtayo. Pero bago pa man niya maitulak ang sarili patayo, ay naramdaman na niya ang pag-angat niya mula sa sahig. Binuhat siya ni Medel. Naturalmente, nagpumigla siya. Ibaba mo nga ako, Medel. Ano ba? Sambit niya. Ang sakit ang likod ko. Not until I bring you to a comfortable seat. Anitong tila hindi natinag sa ginagawa niyang pagpupumiglas. Hinayaan na lamang niya ito. Kapag kumikilos siya, lalo niyang nararamdaman ang sakit ng kanyang likod. Maayos na inilapag siya nito sa malambot na sofa sa sala. Pero dahil likod at pang-upo niyang masakit, dumapa na lamang siya. Oh, Yellow, iniabot niyo ni Mara kay Medel. I'll be applying ice on your back. Paalam nito, hindi siya umimik. Itinaas nito ang laylayan ng blouse niya at napalatak ang makita ni Iyon. Maging si Mara ay napasinghap. Ang pula ng likod mo, Shane. Anito, malaman ng magpapasayan bukas. Hindi siya nagsalita. Marahang idinampi ni Medel ang yelo sa likod niya. Napapaigtad siya kapag lumalapat ang lamig niyon sa bahaging masakit. Kapag ginagawa niya iyon, ay hinihipan iyon ni Medel upang marahil ay maibsan ng sakit. Sa kabila ng sakit ng kanyang likod, dahil sa pagkahulog niya sa hagdan, napansin pa rin niya ang gaan ng mga kamay nito. He pressed the ice lightly on her back as if he was scared he might hurt her. She gave him a sideways glance. He really looked like he was scared to hurt her, as if he really cared for her. Bahaging natatakpan ng mga kahabaang buhok nito, ang mga mata nito, habang abala sa paglalapat ng yelo sa likod niya. He looked a bit straight, lalo na kapag seryoso ekspresyon nito. No doubt, he was good looking. Kitang-kita niya sa anggulong iyon ang katangusan ng ilong nito. Hindi ka kasi nag-iingat. Masungit ng wika nito. Napalabi siya. Okay na sana eksena kung hindi lang ito nagsalita. Ibinaling niya sa ibang tingin. Hindi ko naman gustong mahulog sa hagdan, no? Mataray na balik niya. Nasaktan ka na nga. Nakukuha mo pa rin sumagot-sagot. Likod kong nasaktan at hindi dila. Kaya nakukuha ko talagang sumagot-sagot. Pamimiloso niya. Bahagyang diniinan nito ang yelo sa likod niya. Ang kulit mo talaga. Aray naman. Pinagana ulit nito ang paglalapat niyon sa likod niya. Pinalis niya ang kamay nito naglalapat ng yelo sa kanya at pinilit tumayo. Okay na ako. Salamat. Pinigilan siya nitong tumayo. Subalit marahang itinulak lang niya ito. Okay na nga ako. Get niya. Are you sure? Worried na tanong nito. Tumango siya. Wala na bang ibang masakit sa'yo? Nag-aalala pa ring tanong nito. Ang totoo, masakit din ang pangupo niya. Mas nabugbog yata iyon kaysa sa likod niya. Pero alangan namang sabihin niya iyon dito at palapatan din niya ng yelo. Umiling siya. Wala na. Salamat. Mukhang napatatag na ito sa sagot niya. Okay. Wala na siya ibang masabi. Mukhang ganoon din ito dahil hindi na ito nagsalita at nanatili lamang na nakatayo sa harap niya. Bakit ka nga pala bumalik? Tanong niya. Tila saka lamang nito na alalang sadya. Lumingon ito sa paligid. I forgot my jacket. Oh, here it is. Kinuha nitong jacket ito na kasampay sa isang silya. Biglang sumulpot si Mara mula sa kusina. Okay ka na, Shane? Tanong nito na makita nakatayo na siya. Oo, salamat ulit, Medel. Aniya na bumaling sa binata. He just shrugged. It's nothing. Ah, alam ko na. Napapitik pa sa hanging saad ni Mara. Nakangiting binalingan nito ang kapatid. Dito ka na lang kaya kuya mag-dinner. Tila magdadalawang isip pa yata ang binata. Please, pagsusumamo ni Mara. Alright, sagot ni Medel. Napangiti siya. Magandang ideya ni Mara. Hindi naman pala nasayang ang pagod niya sa ginawa ng araw na iyon. Kahit nahulog siya sa hagdan, inalagaan naman siya ni Medel. May bonus pang dinner na kasama ito. Natatawa na lamang si Medel habang pinapanood si Shane sa pagkain. True, she was a great cook, but she was a messy eater. Mas marami pang sauce na napunta sa damit nito kaysa nakakain nito. Napailing-iling siya. Totoo na masarap ito magluto. Iniinis lamang niya ito kanina, kaya sinabi niya medyo matabang ang isang dish na niluto nito. But the truth was, he really liked the food she prepared earlier. Sa makailang ulit, kumuha ito ng table napkin at pinunasan ng sauce sa palibot ng bibig nito. Kung may panlasa lamang ang mga table napkin na iyon, baka nagpasalamat ng mga iyon kay Shane dahil sa dami ng sauce ay pinupunas ito roon. Mas marami pa natikman ng mga iyon
kaysa sa dalaga na siyang kumakain. You know, Medel, your dish is good, pero masyadong maraming sauce itong pasta mo. Nakangiwing sabi nito. Talaga bang ganito ito? Doon na siya natawa. Hindi siya nainsulto sa sinabi nito. Na-amuse pa nga siya. She was the type of girl who spoke her mind. It was cute. She was cute. Wag lamang itong totopakin, magkakasundo sila. Kung hindi ka makakain na maayos, wag mong pilitin. Aniya, ayoko nga. Hinila pa nito ang plato nito papunta rito na ani mo aagawan nito. Ikaw ang nagluto nito, kaya uubusin ko to. Humiling kasi sa kanya si Mara na ipagluto niya mang ito para sa dinner. Pinagbigyan niya ito. Pasta ang specialty niya. Favorite niya iyon, kaya iyon ang naisipan niyang iluto. Kaya pala kanina ay nag-react si Shane na makitang kumuha siya ng pasta. Nahulaan na lamang nito na Italian dish ang iluluto niya. Pero hindi ito nagprotesta, kaya ang akala niya ay walang problema dito. Kung sinabi nito iyon na maaga, sana ay ibang dish na lang ang niluto niya. Hindi niya gusto na hindi ito makakain dahil hindi nito gusto ang pagkain. She continued eating. He watched her fondly as she wiped the sauce away from her mouth. Saglit na napatitig siya roon. Her lips were pinkish and looked soft. Well, they really were soft. Napakalambot na mga labi nito at ramdam na ramdam niya iyon na matikman niya iyon na nagdaang gabi. It was a wonder why she kissed him then. Nagulat talaga siya sa ginawa nito, pero natikman pa rin niya ang tamis na mga labi nito sa kabila ng pagkagulat niya. So instead of pulling away, he kissed her more. It felt so good. He didn't want to let go of her lips, or if not for Isa's reaction, saka lamang siya natauhan sa ginawa, at kasabay niyon ay ang panghihinayang. There was something about the kiss that made him feel strange and good. He liked the kind of feeling. It made him crave for more. He never felt that when he was kissing someone else, not even Dayan. Kuya Medel, wala ka na bang balak na bumalik sa States? Tanong ni Mara. Bumalik siya dito. Bakit? Pinababalik mo na ba ako roon? Kauuwi ko lang ah. Biro niya. Wala lang. Nakibit balikat at sagot nito. Sabi kasi ni Mommy, may business ka raw roon. It was true, but it was not solely his. Kasosyo niya ang dalawang kaibigan niya sa pagtatayo ng isang software company sa States. He wasn't really interested in business. He was an architect. Kaya kahit saan pa siya mag-settle ay walang problema sa kanya. Isa pa, nagpapahayag na si Marlo ang kaibigan niya at kasosyo sa negosyo na bilhin ang share niya. Hindi pa lamang siya nakakapagdesisyon. Babalik ka sa States? Tanong ni Shane. Nasaan yun nito ang pagkabahala? She was obviously not in favor of the idea. Kung sasabihin niyang oo, ay malamang na ito ang unang-una magpoprotesta. Hindi talaga niya maintindihan kung anong nakita nito sa kanya at parang obsessed na ito. You don't have to go back, Medel. Anito, nandito ang kapalaran mo sa Pilipinas. Nandyan sa kwintas na yan. Itinuro pa nito ang kwintas niya. Oo nga pala, nakita nito ang kwintas niya na katulad ng kwintas nito. Naniniwala ito doon, dapat ipakasalan niya ito. Ngayon niya naunawang hindi ito obsessed sa kanya. Obsessed ito sa mga kwintas nila. Shane talaga? Singit ni Mara. Baka magka-cancer si Kuya Medel. Shane just pursed her lips. Saglit na natigilan ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain. Mukhang may gusto pa itong sabihin, subalit mas piniling itikom na lang ang bibig. Gusto niya manibago dito. Normally, hindi ito patatalo at sasabihin pa rin ang nais itong sabihin. Now, she stayed silent. Si Mara naman ay nagpakwento ng mga ginawa niya sa States. Ilang taon din kasi siyang namamalagi sa ibang bansa, kaya matagal silang hindi nagkita. Tumatawa pa ito sa mga jokes niya. Mukhang nakapag-adjust na ito at hindi na naiilang sa kanya. Komportable nakikipagbiruan na ito sa kanya. Anong oras na? Biglang tanong ni Shane. 10, sagot ni Mara. Bakit? 2 hours, she whispered. Nevertheless, her voice reached his ear. Payak nang umiti ito. Wala lang. Midnight? Ano naman ang mayroon sa hating gabi? Maya-maya ay nagulat sila ng kapatid niya na magpaalam si Shane na mauuna nang umuwi. She was definitely acting strange. Hindi naman ito ganoon kanina. Naku mga ka-felicidad! Paano nga kung bumalik si Medel sa States? Paano pa nga ba magkakatuluyan ang dalawang nagmamay-ari ng kwintas? Tama bang isinaalang-alang ni Shane sa kwintas ang kanyang kapalaran? Kaya naman, abangan!